Hindi nga nila susundin ang sabina ng Senado, ang susunod na doon ay arrest warrant. Yan ang banta ni Senate President Francis Escudero sa mga kontratista ng mga nakukwestyong flood control projects kapag inisnab ang susunod na investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa September 1. At posibleng umunong nagsasabuatan ito pong mga kontratista at ilang kongresista sa pagkuha ng mga proyekto sa gobyerno. Ipaaresto po ng Senado ang mga kontratista ng mga maanumalyang flood control project kapag hindi po sumipot sa kanilang pagdinig. Ilang senador naman po ang kumpinsidong malawak ang sindikato sa mga flood control project at posibleng umunong nagsasabuatan ito pong mga kontratista at ilang kongresista sa pagkuha ng mga proyekto sa gobyerno. Mian Corvera sa balitang niya. Hindi nga nila susundin ang sabina ng Senado, ang susunod na doon ay arrest warrant. Yan ang banta ni Senate President Francis Escudero sa mga kontratista ng mga nakukwestyong flood control projects kapag inisnab ang susunod na investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa September 1. Ayon kay Escudero, hindi siya mangingiming pirmahan ang arrest warrant laban sa mga contractors na ipinasampina ng Senado. Alinsunod niya sa rules ng Senado, maaring ipaaresto ang mga ipinatawag na resource person na tatangging sumipot sa mga investigasyon. Kinakailangan bigyang linaw nila itong bagay na ito at kung hindi nga nila susundin ang sabina ng Senado, ang susunod na doon ay arrest warrant na hindi ako mag-aatubiling pirmahan kung hindi sila pupunta at magpapakita dito sa patawag ng Senado. Proseso ng Senado ay susundan at susunodin namin sino man ang nababanggit doon. So sabina ito na sana galangin nila kasi nakalagay naman doon under pain or penalty of law. At yun ay pag-aresto sa kanila para dumalo sa hearing kung sila hindi susunod. Sabi ni Escudero, kailangan imbestigahan at parusahan ang mga kontratista at iba pang nasa likod ng palpak na ghost projects. Sa ngayon, 10 kontratista nang ipinasabina ng Senado para paharapin sa investigasyon. Naniniwala naman si Senator Amy Marcos na may malaking tao na nasa likod ng panunuhol ng isang district engineer kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Posible rin umanong may nangyayaring sabwatan sa pagitan ng mga kontratista at mga kongresista para makakuha ng mga proyekto sa gobyerno. Bulok talaga yung sistema ni Bonjing. Bulok talaga yung sistemang ginagawa. Hindi lamang yung flood control, mas malala pa nga yung iba eh. Yung supply contracts para dyan sa road, yung mga road barrier, yung mga cat's eyes, yung dating mga netting, yung mga solar, street light. Mas malala pa nga yung mga contract dyan. Kahit pa paano, yung mga pangit na flood control na yan, na puro kawayan imbes na bakal, may nangyayari, may ginagawa. Mas malala talaga yung mga pinagkakabit na kung talaga namang kalokohan na yun. Hindi pinangalanan ni Marcos ang tinutukoy nitong Bonjing, pero ito rin umano ang nagtatanggal sa mga flagship projects ng Pangulo na nakapaloob sa national budget. Tignan naman ninyo, liwaliwanag. Matino yung budget na galing sa DPWH at kay Presidente pag dumarating dito. Pag SONA, bibigay sa amin yung kopya ng malaking libro ng NEP. Yung budget ng Pangulo yan at yan ang nanggagaling sa DPWH mismo na talagang inocular nila. Pag yung GAA na yan, naging gap na, masisindak na lang kami dito sa Senado. Yung mga flagship project ng Presidente, tanggal na, ilalagay sa program. Nang tanungin kung sino si Bonjing, ito ang sagot ni Marcos. Just to be sure, yung Bonjing na nire-refer ko si Speaker Martin Romualdez. Wala namang sinasabi, ikaw nagsabi nun. Maraming Bonjing doon. Sabtakan ng daming baby Bonjing. Pag sinita mo, nag-iiyakan. Kumbinsido naman si Senator Raffy Tulfo na malawak ang sindikato sa likod ng mga flood control projects kaya dapat maipatawag ang mga opisyal na posible ring kasabwat sa gobyerno. Nakakabahalaan niya na pati ilang kongresista tinatangka na ring sumulan para manahimik. Dapat makasuhan
siya dahil nag-iimbestiga, iniimbestiga sila sa kanilang kalokohan and then manunuhol sila. Yan mo talagang gawain ng mga karamihan sa mga lolo, karamihan sa mga kawatan. So, para makaiwas sila doon sa kaso at kahiyan, nagpa-pipe sila. Ipaubay naman ng mga senador sa chairman ng Blue Ribbon Committee na si Senator Rodante Marcoleta kung iimbitahan si Congressman Libiste. Iminungkahi naman ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin na dahil nadadawit ang ilang kongresista sa issue, mas mabuting independent body at hindi ang Kamara ang mag-imbestiga. Maraming nadadawit in the House members that how can we investigate ourselves if some of our members are alluded to and they said irregularities. So, and I also adopt that an independent body should be constituted to investigate this alleged anomaly. May Ann Corvera para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat.